Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa, higit sa lahat sa ating Panginoon. At salamat po sa Panginoon dahil muli ay nabigyan tayo ng pagkakataon na tayo po ay makapagbulay-bulay ng kanyang mga salita. At bago po tayo sa salita ng Diyos, tayo po ay sumandaling yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po sa napakagandang umaga na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po dahil muli ay nabigyan kami ng pagkakataon na kami po ay makalapit sa inyo at makapagbulay-bulay ng inyong mga salita. Sa umaga ito, O Diyos, ay patuloy po naming nilalapit sa inyo ang mensaheng na mahayag. Hayaan niyo, Panginoon, na kayo ang patuloy na mangusap sa bawat isa. At tulungan niyo rin po, O Diyos, ang inyong lingkod na gagamitin. Hayaan niyo na patuloy mong ilagay sa kanyang mga labi ang nais niyong iparating sa amin sa umagang ito, O Diyos. Maging po sa bawat isa sa amin na makikinig. Hayaan niyo, Panginoon, na patuloy na tumimo sa aming mga puso ang inyong mensahe at patuloy po na mai-apply namin sa aming buhay pananampalataya sa inyo, O Diyos. Salamat po sa inyo, Panginoon. At sa mga manonood pa, O Diyos, hayaan niyo, Panginoon, na kayong patuloy na kumilos, Holy Spirit. Hayaan niyo na kilusin niyo kami sa umagang ito at patuloy na matanggap namin ang mensahe na para sa amin. Sa inyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Muli po, isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Ang ating live devotion po ay nagmumula dito sa DFC Hualien, Taiwan. At salamat sa Panginoon. At ngayong umaga po ay patuloy nating ihanda ang ating mga sarili para po sa salita ng Diyos na ibabahagi sa atin ng ating kapatid na si Brother Jason Baldosa, isa po sa mga manggagawa natin dito sa DFC Hualien, Taiwan. Sa Diyos po ang papuri. Boys, sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. At purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Talagang napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. At salamat sa Panginoon. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Mabuting balita po na sa umaga pa lamang ay makapakinig na tayo. Simulan natin ang umaga natin, ang araw natin na magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Kaya po, kung kayo po ay may banal na kasulatan, kayo po ay makipagbukasan sa akin sa aklat ng Efeso 2:13 po. Salamat sa Panginoon. At kung nasumpungan na po ng bawat isa, babasahin ko po ng ay pagkakaunawa. Efeso 2:13. Ngunit kayo na kay Kristo na, malayo kayo noon sa Diyos, pero ngayon ay malapit na kayo sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Salamat sa Panginoon na mabuting balita na noon tayo ay malayo sa Panginoon, ngunit sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng Panginoon sa buhay natin, sa krus ng Kalbaryo, inialay niya ang buhay niya sa atin upang tayo maligtas sa ating mga kasalanan. At talagang napakabuti ng Panginoon na inialay niya ang buhay niya upang tayo ay maligtas. At ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay ano nga po ba yung naging bunga ng pagsasakripisyo ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Ano po ba yung nakikitang bunga sa buhay natin bilang isang Kristiyano? At salamat sa Panginoon na talagang hindi po lingid sa kaalaman ng bawat isa na ako po ay ngayon pa lang talaga makakapagsalita sa maraming tao at saka sa ibang lugar po na nakakarating ang video na to. At talagang salamat po sa Panginoon. Ito po yung may 4 na puntos po ako na naihanda sa umagang ito at tayo po ay sisimula na sa unang puntos na ano nga po ba yung dapat maging bunga sa atin ng
pagsasakripisyo ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Ano po ba yung dapat makita sa atin ng tao, ng buong sanlibutan, na dapat po dapat magkaroon po tayo magkaroon tayo ng knowledge o karunungan, kaalaman sa bawat buhay natin. Yun nga po, sa aklat po ng Santiago 1:5, sinasabi po doon sa Santiago 1:5 na kung meron mang nagkukulang sa inyo ng karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay niya ito sa kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Yun po, na sa tuwing hihingi tayo ng karunungan sa Panginoon, naririyan ang kanyang awa, ang kanyang tugon. Gamitin natin yung karunungan na hiningi natin sa Panginoon sa paghahayag at pag-share ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Na dapat tayong magkaroon ng malawak na kaunawaan sa bawat buhay ng bawat isa, na talagang hindi po dapat maging balakid ang mga pagsubok. Sa halip, yung karunungan na nanggagaling sa Panginoon na hiningi natin ay magamit natin na sandata sa kaaway. Talagang salamat sa Panginoon na hindi maramot ang Panginoon. Talagang naririyan yung awa niya at yung karunungan na ibinibigay niya sa atin ay sapat at nagagamit talaga natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At salamat sa Panginoon po. At sa pangalawa po na puntos, dapat po tayong magkaroon ng bunga sa buhay natin ng pagsasakripisyo ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo ay magkaroon po tayo ng matibay na pananampalataya, strong faith po. At talagang bukod talaga sa nung una pa lang na nauunawaan na natin na nanampalataya tayo sa Panginoon, ito po yung time na dapat mas patibayin pa natin po ang ating pananampalataya sa Panginoon, dahil nasa sa last days na po tayo ng buhay natin. Malapit na pong dumating ang Panginoon sa mga oras na ito, at talagang pagtibayin natin ang ating pananampalataya. Huwag tayong magpadaig sa gawa ng kaaway, at talagang kung hindi tayo, yun nga po, hindi tayo hingi ng karunungan sa Panginoon, talagang wala po tayong magagawa sa ating pamumuhay. At sinasabi nga po doon sa Hebreo 12:2 na sabi po doon, ituon natin ang paningin natin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tinis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahaya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. At ngayon nga, nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Salamat sa Panginoon na talagang sinasabi po sa talatang iyon na ituon natin ang ating mga paningin sa Panginoon na siyang nagbigay ng buhay, nag-alay ng kanyang buhay upang tayo matubos sa ating mga kasalanan. At salamat sa Panginoon na pinaalalahanan tayo ng Panginoon na huwag tayong mangamba, huwag tayong magpadaig, huwag tayong magpadaig sa gawa ng kaaway, sabagkos ay ituon natin ang ating mga mata sa Kanya. Tayo ay Kristiyano na at talagang kailangan nating pagtrabahuhan lahat ng mga pagsubok na ito, dahil pagsubok lang po yan kasama natin ng Panginoon na siyang nagligtas sa atin sa kasalanan. At talagang napakabuti ng Panginoon dahil ang daming struggles, ang dami ding pagsubok bago niya kinaharap yung
pako sa kanya sa krus, pero hindi siya nag-alang-alang po sa pagliligtas na sa ating mga kasalanan, alang-alang po sa atin na inialay niya ang buhay niya upang tayo ay maligtas. At talagang salamat po sa Panginoon na napakabuti talaga ng Panginoon. At tayo po ay sa pangatlo na magkaroon po tayo ng bunga ng pagsasakripisyo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ay ang pangatlo po ay magkaroon po tayo ng pagmamahal sa isa't isa. Na sinasabi nga po doon sa Roma 5:8, sabi po doon na pero ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan kahit noon tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Yun nga po, dahil sa pagmamahal sa atin ng Panginoon ay inialay niya ang kanyang buhay upang tayo ay maligtas sa kasalanan na nagawa natin, na talagang dapat iniisip nga po ng Panginoon na talikuran na lang kung ano yung iniutos sa kanya ng kanyang Ama. Ngunit alang-alang po sa pagmamahal niya sa atin ay talagang inialay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. At sinasabi nga din po doon sa Juan 13:34-35, sabi nga po doon, ito po yung ibinigay na bagong utos ng Panginoon sa atin. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Ganon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Kung magmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na tagasunod ko kayo. Yun nga po, dapat magkaroon tayo ng pagmamahal sa isa't isa, na hindi po dapat tayo maging maramot sa kung ano man yung ninanais ng bawat isa sa atin. Na ang Panginoon nga po ay hindi naging maramo, tayo po pa kaya na tao lang na iniligtas lang din ng Panginoon sa kapahamakan, sa kasalanan natin. Kaya talagang ang sinasabi po ng salita ng Panginoon na magmahalan tayo sa isa't isa, na hindi po dapat maging balakid ang inggit, ang mga kung ano man, upang tayo ay paghiwa-hiwalayin, bagkos tayo po ay magmahalan sa isa't isa, na inibig lang tayo ng Panginoon, dapat ibigin din natin ang ating kapwa. Yun po ang sinasabi ng talata na iyan. At talagang napakabuti ng Panginoon na sinasabi na kung magmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao ng mga tagasunod ko kayo. At yun nga po na kailangan maging magandang ehemplo din tayo sa iba, na hindi lamang po pakitang tao yung pagmamahal na ibinibigay natin sa kapwa, na pag nakakakita po ng ibang tao, nakikita po ng ibang kapatiran, na dapat hindi po gano'n. Dapat genuine na pag-ibig, yung hindi po pakitang tao lang. Yun po ang gusto ng Panginoon, na talagang maging genuine po tayo sa isa't isa, maging genuine na pagmamahal na nanggagaling sa Panginoon. At andito na po tayo sa huli na puntos ng bunga sa ating buhay sa pagsasakripisyo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ay dapat magkaroon po tayo ng pagbabago sa ating buhay, or transformation po. Talagang ito po yung inihuli kong puntos, dahil ito po yung sobrang na-attach po ako, dahil ito po yung nangyayari sa ngayon. Dito lang po ako nakakilala sa lugar ng Taiwan, at talagang napakabuti po ng Panginoon sa buhay ko, dahil hindi ko po lubos maisip kung bakit ako ay isa sa napili ng Panginoon upang maging buhay na patotoo, na kung paano kumikilos talaga ang Panginoon sa buhay ko. Na hindi ko po alam, dahil sobrang hindi ko po maisip, hindi ko po masabi na
bakit ako? Tinanong ko po ang sarili ko noon na bakit ako ang pinili ng Panginoon. Pero ito po yung naging sagot niya na dahil anak kita, dahil mahal kita. Yun po yun na yun po yung nagpabago sa aking buhay. Dati po talaga sobrang makasalanan ko, sobrang kung ano-anong mga ginagawa ko. At sa biyaya at habag ng Panginoon ay talagang binago niya ako. Yun po yung sinasabi ko na pagbabago ng buhay. Na talagang kung ano man po yung nakaraan ko, nilimot na yun ng Panginoon at niyakap niya ako dahil pinili niya ako, dahil anak niya ako, dahil karapat dapat ako na tawagin niyang anak. Dahil sobrang nakakaiyak lang po talaga na nangyayari sa buhay ko na ito na hindi ko po maisip kung paano at bakit. Pero sa katugunan ng Panginoon sa bawat bakit ko ay talagang nakakamangha. At yun nga po, maikwento ko lang po, may oras pa naman po tayo na talagang kung bago po ako makakilala sa Panginoon, ay yun nga po, napakarami ko pong ginagagawa na kasalanan at talagang hindi po yun kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit sa biyaya at habag ng Panginoon ay talagang napagtagumpayan ko na mabago at unti-unti, grace by grace ng Panginoon ay talagang nalalakaran ko kung ano man yung nais ng Panginoon sa buhay ko. At kayo nga po ay makipagbukasan sa akin sa 2 Korinto 5:17. Ito po yung aking life verse na talagang pinangahawakan ko sa Panginoon, na talagang ito po yung binigay sa akin ng Panginoon, na sinabi niya sa akin na tumimo sa aking mga puso at sa aking puso, na talagang ang sabi nga po dyan ay ang sino mang na kay Kristo ay isang bago ng nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Yun nga po, na talagang every time na maano ko tong verse na to ay talagang sobrang naiiyak po ako sa tuwa dahil kamangha-mangha ang ginagawa ng Panginoon sa buhay ko, na talagang tinanggap niya ako dahil yun nga, makasalanan ako pero tinanggap niya pa rin ako. Yun nga po na sinabi niya, ang sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Yun nga, nagbago na, dapat makita din sa atin na maging bago na din tayo. Katulad nga po ng pag-share ng salita ng Panginoon, dapat po magawa din natin yan, na hindi po maging hadlang ang kung ano man yung nagawa natin noong nakaraan, ay hindi na po yun ang maging makita sa atin, kundi yung kung ano po yung isinasabuhay na natin, at yun po yung salita ng Panginoon. At talagang nakakamanghalang po talaga na yun nga po, ang sabi, wala na dito, wala na ang dating pagkatao niya, binago na siya. Yun po yung sobrang nakaka-amaze sa mga ginawa ng Panginoon, na lahat nga po ng mga kasalanan natin na nagawa ay nalimutan niya dahil lang talaga sa unang-una po sa pagmamahal po talaga ng Panginoon sa ating buhay. At dapat po panghawakan po natin na malakaran kung ano man ang gusto ng Panginoon sa ating buhay, na hindi po maging hadlang ang anumang pagsubok, anumang mga gawa ng kaaway, bagkos maging stepping stone po natin niyon, dahil every time na tayo po ay lumalakad patungo sa Panginoon, inaririyan din po yung mga pagsubok na kinaharap natin. Kaya talaga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yan nga po, dapat magkaroon tayo ng karunungan, magkaroon tayo ng strong na pananampalataya, strong faith po, at saka pag-ibig sa ating isa't isa. Talagang napakabuti ng Panginoon, at dapat makita din sa atin yung pagbabago na dahil binago na tayo ng Panginoon, dapat makita din ng mga tao sa mundo na nagbago talaga tayo. Hindi po yung talagang makita lang na Kristiyano ka pero hindi naman po
pag nasa church ka lang, Kristiyano ka, pero pag nasa labas, hindi po. Dapat patunayan po natin sa kanila na tayo'y binago na, wala na yung dating pagkatao natin. At talagang salamat po sa Panginoon na unti-unti po ay nangyayari naman po yun. Nariyan nga po yung mga pag-uusig, ngunit hindi po ako magpapadaig sa mga bagay na iyon. Dahil po alam ko ang Panginoon ang siyang nangunguna na sa aking buhay. Ang Panginoon ang naitataas ko sa aking buhay. At talagang ang Panginoon ang nasusunod sa aking buhay. Kaya talagang purihin ang Panginoon. Talagang hindi ko lubos maisip na ako po ay makakapagsalita dito na sobrang nakakakaba at talagang hindi ko po mawari ang aking pakiramdam ngayon. Pero talagang sinamahan ng Panginoon at talagang sapat ang biyaya ng Panginoon na talagang naitawid po. At talagang yun nga po, tayo po ay dapat ang maging maisapamuhay natin ang mga puntos na ito na talagang magkaroon tayo ng kaalaman, na magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya, pag-ibig sa isa't isa at ang higit sa lahat ang pagbabago sa ating buhay. Yun po ang nais ng Panginoon sa umagang ito at salamat po sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Sapat po kayo. Salamat po, Panginoon. Sapat po ang inyong biyaya, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Salamat po sa mga salitang naihayag sa umagang ito, Panginoon. Patuloy nyo nga po itong pagtibayin, Panginoon, at selyuhan sa aming mga puso, Panginoon, upang hindi maagaw ng kaaway, Panginoon. Lord, magamit lamang po ito sa araw-araw namin pamumuhay, Lord. At lagi po naming matandaan, Panginoon, ang mga sakripisyo na ito ninyo sa aming buhay, na dapat magkaroon po kami ng kaalaman, magkaroon din po kami ng matibay na pananampalataya, Panginoon, at pag-ibig sa isa't isa at pagbabago sa buhay, Panginoon. Makita po ito sa aming pamumuhay, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, sa mga salita na ihayag sa umagang ito at talagang napakabuti nyo sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, purihin kayo sa buhay namin, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, na sino man po ang nakakapakinig at nakakapanood ng video na to ay patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon, at samahan sa araw na ito, Panginoon, at sa susunod pang mga araw, Panginoon. Lord, palakasin niyo po kaming lahat, Panginoon. Nais po namin ang inyong pagsama lagi sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat po. Purihin kayo, dakilain kayo sa aming mga buhay, Panginoon. Kayo ang siyang maitaas, kayo ang siyang magbago sa aming buhay, kayo ang siyang makita, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat po. Pinupuri ko kayo at pinasasalamatan. Salamat, Panginoon, sa dakilang buhay nyo, Panginoon. Salamat sa krus. Salamat sa buhay nyo na inialay sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, Lord. Hallelujah. Lord, sa iyo ko po ibinabalik ang pinakamataas na papurit pagdakila sa tanging pangalan ng iyong paanak na Jesus. Amen. Hallelujah. God bless po sa bawat isa at tapos na po ang ating gawain sa umagang ito.